The 18 individuals who identify themselves as former bodyguards of former Representative Zaldico are set to appear before the Ombudsman for fact-finding. And for more details, let's bring in our mobile journalist, Arles De Los Santos. Arles, nagpakita na ba ang 18 alleged bagmen dyan? Magandang umaga, ladies. Pauline, specifically, nasa tansya natin ay 5 mga umano'y bagmen ang dumating na nga dito sa Office of the Ombudsman para sa pagpapatuloy ng fact-finding investigation ng anti-graft body na ito kaugnay ng kanilang mga alegasyon na nag-deliver umano sila ng male-maleta na mga pera sa ilan mga personalidad. Ang ilan dyan, mga dating mga mambabatas at ang ilan ay kasalukuyang mambabatas, maging ang ilang umano'y mga mamamahayag. So far, ang nakumpirma pa lamang natin, Pauline, na dumating dito ay si Johnny Buduan na nauna nang humarap noong nakaraang Biyernes. At siya yung unang pinatawag dito at humarap. At ayon sa kanya, pinangalanan niya nga umano ang mambabatas na kanyang pinagdeliveran ng around nasa 20 to 30 million pesos sa mismong bahay nito. Pero hindi niya pinangalanan kung sino ito at ipinaubayan na sa Office of the Ombudsman ang impormasyon na kanyang ibinigay. Arles, sabi mo 5 lang ang nagpakita today. May update ba doon sa ibang alleged bagmen ni Zaldico? Well, ang alam natin, Pauline, on how this fact-finding investigation will unfold ay hahati-hatiin o iisa-isahin sila, na kunan ng mga tanong. So ang mangyayari, pagdating nila dito, ilan lamang sa mga alleged bagman yung darating. Nung Friday, isa, ngayon nasa 5. And then on the coming days ay ilan-ilan pa rin yung darating hanggang makompleto ngayong 18. But we will confirm kung madadagdagan pa yan kasi ang count natin kahapon ay parang nasa 22 na sila, And ang mangyayari kapag dumating sila dito sa Office of the Ombudsman, magkakaroon ng question and answer or probe yung anti-graft body dito at mula roon ay bubuuin yung kanilang individual affidavit, dahil matatandaan natin na si Ombudsman Boyeng Remulla mismo ang nagsabi na kailangan may individual affidavit sila para mag-materialize o gumulong yung kanilang mga alegasyon. Though sinabi naman ng Office of the Ombudsman na masyado pang maaga para sabihin na didiretso nga sa Sandigan Bayan ang mga kaso na maaaring makuha sa mga investigasyon na kanilang ginagawa, and hayaan daw muna natin yung mga investigador na isagawa yung kanilang mga trabaho at abangan kung ano nga ba yung magiging sunod na hakbang dito. Oo. So yun nga yung gusto natin malaman kasi after nitong pagkuha ng mga affidavit isa-isa, individually dito sa alleged bagman ni former Congressman Zaldico, ano yung mangyayari? At ano din mangyayari doon sa mga panibagong personalities that were tagged by these alleged bagmen? Well, at least as far as we know about John Angela, kaparehas pa din yung mangyayari. Kung sino man yung magsasabi na nag-deliver siya ng ganitong halaga ng pera sa personalidad na ito or mambabatas na ito, kailangan pa din na makuha yan doon sa kanyang affidavit. And syempre, yung mga ebidensya na kanyang maibibigay patungkol dito. And then, at least for the part ng Office of the Ombudsman, kapag kami mga reklamo naman silang natatanggap, ay dumadaan yan lahat sa investigation, preliminary investigation, and then bibigyan ng pagkakataon yung sinumang personalidad na alleged may involvement or delivery na natanggap, and then from there on doon na bubuuhin o tatansyahin ng ombudsman kung may probable cause nga ba o yung tinatawag natin na prima facie na conviction na tinatawag, pero masyado pang maaga para yan ay ating banggitin. Though yung ilan naman ng mga personalidad na pinangalanan kahapon, kagaya ni Senator Kiko Pangilinan, ay itinagi na yung alegasyon na ito. Kasama ba, would you know, nitong alleged bagman na ito si former Congressman Mike Defensor? The reason why I'm asking kasi kung sakasakali makausap mo ba siya o nakausap mo na regarding sa mga susunod nilang mga appearances regarding their accusations sa iba't ibang mga taong allegedly involved sa flood control project? Well, ang kanilang legal counsel, Angela, ay si Attorney Levito Levi Baligod na nakausap natin noong nakaraang Biyernes, pero pagdating ng nasa 5 bagman nga ngayong araw dito sa Ombudsman ay hindi natin siya nakita. We received an information that currently he's in a private meeting, and around 12 noon ay darating nga siya rito. And syempre, hiling pa rin natin ang matanong siya ng ilang mga impormasyon, kasi napakaingay ngayon sa social media, Angela, ng mga agam-agam na tila kung sino yung nasa kabila
kabila, no, yung against sa Duterte bloc or Duterte personalities, yun yung mga nababanggit dito. And syempre, kino-question din yung validity or yung credibility ng mga bagmen na ito dahil bakit tila may dagdag bawas nga raw na nangyayari, no. So ayan, yung mga we're hoping, no, na masagot ni Attorney Levito Baligo dito, and kung ano man yung magiging posisyon at paninindigan ng mga umunoy bagmen sa kanilang mga alegasyon. Arles, dun sa media briefing with former Congressman Mike Defensor yesterday, he said na kaya nila ginawa yun kasi that might be the last chance for the bagmen to speak because of the special session happening today. But wouldn't the proper forum be also at the Blue Ribbon Committee that hearing that they were also invited to, I think, na nag-press conference sila sa office ni Senator Robin Padilla. So, do we have any updates kung ano ang plano nila if they will participate in the upcoming Blue Ribbon Committee hearings at the Senate? For now, Cheska, wala pang confirm na next move, no? Pero at least yung sinabi ni Attorney Defensor kahapon na that might be their last chance, no? At least for them, ayun yung mangyayari, no? Pero alam natin sa paparating pang mga araw ay ipatatawag sila dito sa Office of the Ombudsman para sa fact-finding investigation. And then patungkol naman doon sa Senate Blue Ribbon Committee, tignan natin kung sa pagbabago ng liderato ng Senado ay muli silang ipatatawag, at syempre ang malaking tanong kung ipapatuloy yung probe patungkol nga sa bilyong-bilyong pisong halaga ng umano'y pangungulimbat at pangungurakot kaugnay ng flood control scandal ng ating pamahalaan. All right, well, thank you very much for that report. That was mobile journalist Arles de los Santos.